pagpapala ng Diyos ang umagang ito at bago tayo magpatuloy, hinihingi ko muna ang bawat isa na sumandaling mo po at tayo po ay mananalangin. Aming Diyos na tapat at mabuti, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po aming Ama na gumising kami ng mayroong kagalakan na nararamdaman sa aming mga puso. Meron kaming lakas na patuloy na ipinagkakaloob mo upang patuloy ka naming mapaglingkuran, upang patuloy ka naming masamba at mapapurihan. Hayaan mo na sa mga oras na to ay patuloy po namin hingiin sa iyong kabanal-banalang paanan ang paglilinis po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat po sa iyo ang aming pagsamba. Hayaan mo, aming Diyos, na hingin namin sa mga oras na to sa pangalan na iyong buktong na anak na si Kristo Jesus ang patuloy na paggalaw at pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa aming kalagitnaan. Tunay nga po aming Ama na wala po kami magagawa kung ikaw ay wala sa aming mga buhay. Kaya kami ay umaasa lamang sa kapangyarihan mo. Kami ay umaasa lamang, O Diyos, sa iyong himala. Kami ay umaasa lamang sa pagkilos at galaw ng iyong kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa. Salamat, Banal na Espiritu, na patuloy kang magbubukas ng puso at isipan upang ipaunawa mo sa bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Ipauunawa mo ito sa lahat na makakapakinig ng iyong mensahe. O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. At muli po ay samahan po ninyo ako makipagbukas sa aklat ng Kolosas. Kolosas, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10. Ang sabi po rito, do not lie to one another, saying that you have put off the old self with its practices. Verse 10, and we have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Yun po ang sabi sa aklat po ng Kolosas. At kung titingnan po natin yung devotion kanina ni Alfred ay nagkatugma. Diba? Napansin nyo? So, kaya sabi ko nga, nakita ko na ang iyong espiritu. Nagkatugma siya. Pero hindi ho kami nag-usap niyan. At hindi ko rin ho iniisip na siya yung magde-devotion. Ngayon, pinakikita lamang dito na sa buhay natin bilang mga Kristyano, bilang mga anak ng Diyos, ay iisa yung espiritu na kumikilos sa puso ng bawat isa. Nakuha niyo po? Kasi nagkatugma, it means iisa ang nagbigay ng mensahe. Ito ay ang banal na espiritu na itinatak sa ating mga puso kung ano yung dapat nating sabihin. Dahil sabi nga, di ba, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. So, ano pong sabi muli ang ating tatalakayin? Put on the new self, ang sabi ng tanong. Mga tuntunin para sa banal na pamumuhay o baguhin ang sarili. Dahil muli po patuloy natin tinatalakay sa buwang ito ay ang patungkol po sa New Covenant. Yung pakikipagtipan, bagong pakikipagtipan natin sa Diyos. Diba? So, ang bahagi ng bagong pakikipagtipan natin sa Diyos, ang sabing ganon, yung ating binasa ay nagkatugma-tugma. Yung sinabi kanina ni nung ating kapatid. At yung ating pag-aaralan po ngayon. Pagbago, ang sabing ganon. Kasi kung titingnan po natin ang aklat po ng Colossians, chapter 3, from verse 1 hanggang 25, ang ibig sabihin po noon, from verse 1 hanggang 25, ang pinakakabuuan po nung talata na yon, ng mga verses na yon, yung buong talata ng chapter 3,
ay mga tuntunin para sa banal na pamumuhay. So yun yung pinatutungkol po doon sa aklat ng Colossians chapter 3 from verse 1 hanggang 25. Mga tuntunin, ang sabi pong ganon, para sa banal na pamumuhay. So doon natin nakita na di ba, do not lie to one another. Huwag na po tayong magsinungaling sa isa't isa. Kaya kapag tayo po ay Kristiyano na, kapag tayo ay anak na ng Diyos, hindi na dapat nakikita sa ating mga buhay ang tinatawag na kasinungalingan. Naaalala ko yung isang kapatira natin na nag-share siya ng isang kwento na sabi niya, hindi ko na po kayang magsinungaling sa inyo. Diba? Kasi yun yung espiritu ng Diyos na nasa kanyang puso. Ibig sabihin, namuhay na siya nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung papaanong sinasabi ng verse 9 sa aklat ng Kolosas, na do not lie to one another o huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yun na po yung dapat natin gawin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Kasi anong saysay? Masyado kang aktibo sa gawain ng Diyos. Kung sinungaling ka naman, alin ang testimony mo roon? Di ba wala? Kung pa rin ang buhay mo, kahit sabihin na mayat-maya halos maghapon buong isang linggo, wala kang pahingan, sa gawain ka ng Diyos, aktibo ka, pero kung ang totoong buhay mo naman ay hindi nababago, useless. Nothing at all, sabi pa nga. Wala kang patutunguhan, kaya ang buhay mo hindi ka nakakalaya. Hindi ka nakakalaya sa sitwasyon na merong isang bagay na patuloy na sumasakal sa'yo. Bakit? Hindi ka nagiging totoong Kristiyano. Totoo ka sa harapan ng mga katabi mo. Totoo ka sa harapan ng nakakasama mo araw-araw. Pero sa iba kaya, sa labas kaya ng iyong compound, nagiging totoo ka kaya? Siyempre hindi, di ba? So pagka hindi ka nagiging totoo, ibig sabihin, andun pa rin sa'yo ang kasinungalingan na kailangan ang buhay mo mabago. Mabago ang buhay mo. Hindi yung mangangako tayo. Pagkatapos, sige, sure na po yun. Pero, hukag walang saysay. Walang saysay ang sinasabing paglilingkod mo kung wala naman ang katotohanan sa buhay mo. Yun po siya. At ano po, kung titingnan po natin, tatlong bagay lamang ang nais kong maibahagi at iwanan sa inyo. Ang sabi doon sa verse 10 po natin ay hubarin ang dating pagkatao. Hubarin, alisin. Alisin ang dating pagkatao. Pag sinabi pong hubarin, katulad ng damit. Di mo ba sa loob ng isang araw meron tayong isinusuot kagaya ko ngayon? Ito, suot ko. Pagdating ko sa bahay, pag uwi ko, hinuhubad ko po yan. At nagbibihis ako ng pambahay. So, bakit? Kasi hindi naman talaga ito pambahay eh. So, pagdating ng gabi, anong gagawin ko? Hinuhubad ko din po yun. At magbibihis ako ng pangtulog para komportable akong matutulog sa balikat ng Diyos. Yun naman po tayo eh. Matutulog tayo sa balikat ng Diyos. Na siya yung humihili sa atin na habang tayo ay nakahiga, alam natin na ang Diyos ang ating sinasandalan. Ang Diyos ang ginagawa natin unan sapagkat ang kapangyarihan naman niya ang nasa ating mga buhay. Na habang tayo ay nakapikit, tayo naman ay nagsasalita at nakikipag-usap sa Kanya. Lord, maraming salamat sa buong maghapon. Salamat sa lakas na iyong ipinagkaloob. Di mo ba hanggang sa nakakatulog ka na lamang? At pag-gising mo, mananalangin ka sa Diyos. Magpapasalamat ka sa pagkilos at galaw niya sa buong magdamag na ikaw ay kanyang iningatan. So sa buong maghapon, meron kang pawis sa katawan mo. So meron kang
kakaiba sa katawan mo, kaya anong ginagawa mo? Naliligo ka. Pag naligo ka, hinuhubad mo yung dati mong damit at nagsusuot ka ng bagong damit. Ibig sabihin po, yung dati nating pagkatao nung hindi pa tayo Kristyano at hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, ay sisikapin natin na alisin ito at ialay natin sa Diyos ang lahat. Kaya nga pinupunto dito yung pagsisinungaling. Huwag na tayong magsinungaling sa isa't isa. Ang sabi pong ganon. Maging totoo na po tayo. Ano po? Ang sabi nga sa verse 10, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Mabago po tayo na punong-puno ng kaalaman kung papaano po maging kagaya tayo ng ating nilikha, ng Diyos na lumikha sa atin. So yun po. At ano pong sabi sa aklat po ng Romans chapter 6 verse 4? Yun po, ano po, hubarin ang dating pagkatao. Ang sabi sa aklat ng Roma chapter 6 verse 4, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too may walk in newness of life. Ayan po. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Sinakuha niyo po? Baptism. Bakit kailangan sa isang Kristiyano ay pumasok sa ganitong seremonya? Ito ay simbolo. Simbolo ng paglilinis ng iyong mga pagkakasala. At sa oras na ikaw ay inilubog at pag inahon ka, isang panibagong buhay ang dapat na makita sa iyo. Ang masaklap po sa atin, dumanas na nga tayo ng tinatawag na baptism, water baptism. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin nararanasan ang tunay na pagkatao, tunay na bagong pagkatao na ipinagkaloob ni Kristo para sa atin. Inilaan ni Kristo para sa atin. So, ibig sabihin, kung dati ka ay may bisyo, dati ka ay nagsusugal, dati ka ay umiinom, dati ka ay naninigarilyo, dati ka ay chismosa, dati ka ay lahat ng bisyo nasa sayo. So, bilang ikaw ay Kristyano, wala na yun. Binago ka na. Kung dati ikaw ay manluloko, dati ikaw ay sinungaling, sabi ng Biblia, alisin mo na yun. Hubarin mo na yun. At hayaan mo na yung mga pagkakasala na yun ay ilagay mo sa kamay ng Diyos. Sapagkat, ang sabi nga kanina nung binasa, kabayaran, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, pumasok ka na eh. Pumasok ka na doon sa tinatawag na paglilinis. Pumasok ka na doon sa tinatawag na paghubad ng dating pagkatao. Sikapin mo. Kasi kung minsan, yung hindi natin pagsunod ng totoo sa Diyos, yung hindi natin tunay na pag-aalay ng ating puso at buhay sa Diyos, yun yung dahilan ng ating kasawian sa buhay. Yun yung dahilan ng mga sakit at karamdaman sa buhay natin. Na meron pong ipinapahiwatig, meron pong ipinapaunawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya kailangan ang sabing gano'n ng banal na kasulatan, hubarin na natin ang dati nating pagkatao. At sabi tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Bago na, totoong bago ka na. Kasi dati, kung sinungaling ka, niluloko mo yung kapwa mo. Ngayon,
mo siya kayang lutuhin. Maging totoo ka na. Kung dati, pagtalikod ng kaibigan mo, sinisira mo, ngayon hindi na. Kasi binago ka na Kristyano ka na, di ba? So, pangalawa, magbihis ng bagong pagkatao. Yun na yun, magbihis na tayo, di ba? And have put on the new self, bagong pagkatao sa verse 10. And have put a new self which is being renewed in knowledge after the image of Creator. So, ayan yung sinasabing magbihis ng bagong pagkatao. Bago na. In Romans chapter 13 verse 14, ano po ang sabi rito? But put on the Lord Jesus Christ and make provision of the flesh to gratify its desire. Yun po ang sinasabi. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan ng kasiyahan ang mga nasa nito. See, nakuha natin. Pag sinabing laman, iba't ibang uri po ng pagnanasa to. Iba't ibang uri ng bisyo po ito. Ito yung sinasabi na hinahanap ng iyong katawang lupa, katawang makalaman. At ang masaklap nga po dito, yung napapasailalim ka ng kapangyarihan ng iyong makalamang pagnanasa. Yun po yung pinakamasaklap dito. Minsan, sa totoo lang, may mga Kristyano na namumuhay pa rin sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero patuloy at pinaalalahanan ng Diyos, patuloy na nagpapaalala ang Diyos sa ating mga buhay na hubarin na natin ang nakaraan. Hubarin na natin ang mga lumang pagkatao na bago natin nakilala si Kristo ay yun na yung buhay mo. At ngayon nakilala mo na siya, lalo na tayo ay naglilingkod na sa Diyos. Ang sabing ganon, kinakailangan hubarin na yun at mawala na yun. Magbihis ng pagkatao, di ba? So yun, huwag na natin bigyan ng pagkakataon ang kasiyahan ng laman. Kundi, isipin na lamang natin na tayo ay Kristyano na at ang Espiritu ng Diyos na ang siyang patuloy na kumikilos at gumagalaw sa ating mga buhay. So, pangatlo at panghuli, ang sabing ganun, maging ganap ang kaalaman. Ibig sabihin, maging ganap ang ating kaalaman sa spiritual na buhay upang makapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos na bumabase tayo sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 23, and to be renewed in the spirit of your mind. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Di ba? So, espiritu at pag-iisip. Diwa at pag-iisip. So, baguhin na natin. Kung ang kakaiba nating buhay noon ay nagagawa natin, subalit ngayon bilang tayo ay Kristyano na, dapat iba na. Kung noong 2020 ay lagi tayong late, kung noong 2020 lagi ho tayong nakakalimot sa ating responsibilidad sa Diyos. Ang sabi, renew your mind. Baguhin na natin ang ating pag-isip, ang ating espiritu, upang makita na meron na po tayong pag-angat sa ating buhay spiritual. Kasi kung nababago tayo ng salita ng Diyos, nababago tayo ng Diyos, umaangat ang ating buhay spiritual. Nakukuha niyo po. Kagaya niyan, halimbawa, ang service natin is alas 9. Sakto alas 9. Dapat ituloy po natin. So, magbago na. Hindi yung alas 9 ay nagiging alas 10. Yung alas 10 ay nagiging alas 11. So, hindi po. Kaya nga, baguhin natin. Alam natin na meron tayong responsibilidad sa Diyos, hindi po sa tao.
Sa Diyos po yung ating responsibilidad. Baguhin na po natin ang ating pag-iisip, ang ating pananaw. Ilagay po natin ito sa kamay ng Diyos upang tuluyan na magkaroon po tayo ng pag-angat sa ating buhay espiritual. Hindi yung ganito na lang tayo ng ganito, mga Kristyano na po tayo. Di ba? Kaya kailangan makita sa atin ang kasigasigan. Kung noon ay umatin ka sa hindi, mag-pray ka sa hindi, magbasa ka ng Biblia sa hindi. So ngayon ang sabi na, baguhin mo na, hubarin mo na yan, itapon mo na yan, ilagay mo na yan sa kamay ng Diyos, isuko mo na yan sa kamay ng Diyos. At ibihis mo na ngayon ang panibagong bihis na kung saan ay merong kang kasigasigan sa gawain ng Diyos. Nakatatak sa iyong puso, nakatatak sa iyong isipan na merong kang responsibilidad sa Diyos sa araw at oras na ito, na walang maaaring humadlang sa iyo. Nakapangako ka, sikapin natin na ibigay natin sa Diyos ang para sa Kanya, sapagkat ito ay ating inalay sa Kanya habang po tayo ay nabubuhay. So baguhin maging ang ating pag-isip, baguhin maging ang ating diwa. Ang puso at isipan natin dapat ay mayroong pagbabago. Kasi sa totoo lang, bakit hindi nababago ang takbo ng ating mga buhay? Ang sitwasyon ng ating buhay, bakit hindi nababago? Dahil tayo mismo ang ayaw na magbago. Tayo mismo sarili po natin mismo ang ayaw magbago. Pero kung sisikapin po natin na magbago ang ating mga sarili, mababago po talaga tayo. Tandaan po natin na ang pagbabago ay hindi sa kung ano-anong grupo na sasalihan mo. Meron pa nga akong narinig na sumali sa mga ganitong grupo para daw mabago ang sarili. Pero magulang ko't kapatid, walang pagbabago sa isang grupo na sasalihan mo. Ang tunay na magbabago sa puso at buhay mo ay ang Diyos. Sa oras na tanggapin ninyo ang tunay na salita ng Diyos na ipinangangaral sa ating mga buhay, doon lamang natin mararanasan ang tunay na pagbabago. At kapag nandoon ka na, maging ang buhay mo, maging ang sambahayan mo, maging ang pamilya mo, ay meron na ring tunay na pagbabago. Kasi yung sitwasyon ng buhay mo, mababago yan. Binabago at binabago ng Diyos. Kaya nga may awit, binabago mo ako araw-araw. O, di ba? Dapat ganun. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Hindi naman sa isang iglap ay binago tayo, kundi araw-araw po, araw-araw. Kaya nga, hinihingi ng Diyos, maging kadaupang palad mo siya araw-araw. Yung bang nananariwa lagi sa ating puso at isipan araw-araw na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, makinig na kanyang mga salita, na kanyang mga mensahe, at doon po yun, may pagkilos ang Espiritu ng Diyos upang mabago maging ang sitwasyon ng iyong buhay. Nais mong mabago ang sitwasyon ng buhay mo? Gawin mo to para sa iyong sarili, hindi para sa ibang tao. Gusto mong mabago ang sitwasyon ng pamilya mo? Gawin mo para sa sarili mong pamilya, hindi para sa ibang tao. Kasi para ho tayong mga isda na nasa gitna ho ng laot. Kanya-kanya ho tayong langoy. Bagaman isa po yung dagat na ating ginagalawan, na ating nilalangoyan. Tandaan po natin na ang kaligtasan ay base sa kanyang sariling pagsusumikap at pagtanggap sa tunay na Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Huwag po natin isisi na kaya ka nag-backslide, kaya ka umayaw dahil may nakita kang ugali ng isang Kristyano. Hindi, tandaan mo na ikaw mismo ang may desisyon yan at hindi siya.
Bagaman nakita mo yung kakaibang ugali niya, huwag mo siyang pansinin. Ang pansinin mo ang sarili mo. Ang pansarili mo, mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang sarili mo, mahalin mo ang pamilya mo. Kasi kapag ka ikaw ay nag-give up, kapag ka ikaw ay bumalik sa dati mong buhay at sitwasyon ng buhay mo, paano maliligtas ang iyong sambahayan? Kung sarili mo nga, hindi mo kayang ialay sa Diyos. How much more pa ang sambahayan mo, ialay mo sa Diyos? Kung yung sarili mo nga ay hindi mo kayang ipabago sa Diyos, how much more pa ang sambahayan mo para ipabago mo sa Diyos? Paano? Diba? So magsisimula po sa atin. Kaya nga individual ang pagdidihis. Individual po ang pag-alis ng lumang damit at magsuot ka ng panibagong kasukutan na makalangit. Amen. Yun po siya. Hindi ho tayo bumabasa sa kahit na kanino. Kasi sabihin, pumasok ka sa ganitong reliyon ay maliligtas ka. Wala akong sikta na makakapagligtas. Tanging si Jesucristo lamang ang makakapagligtas at makakapagbago ng buhay ng bawat isa sa atin. Last verse po. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo ay Kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinatalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. So nakuha niyo, may programa ang Diyos eh. Anong programa ng Diyos? Pagkakasabi, itinalaga, ulitin ko po tayo ay Kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Nakaprograma. Nakukuha niyo po. Hindi yung basta ka na lang dumampot. Ibig sabihin, simula pa lang nang nilikha ka ng Diyos, nakatalaga na para sa iyo ang lahat ng bagay. So, bakit tayo nandito ngayon? Kasi itinalaga ng Diyos na mabago pa. Nakuha niyo po. Bakit sa dami ng tao, billions of tao sa mundo? Huwag na tayo sa buong mundo eh. Sa buong GMA na lang tayo. Kasi taga rito po kayo. Sa dami ng tao, ilang libo ang tao sa JMA, bakit kayo ang nandito? Nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi itinalaga kayo ng Diyos para sa kaligtasan na Kanyang inalay sa krus. Itinalaga ng Diyos siyang sa inyo. Bakit kayo nagkakaroon ng oras, nagkaroon kayo ng pagnanasa na mapakinggan at sambahin ng Diyos? Itinalaga na sa iyo ng Diyos yan. Bakit tayo nagkakaroon ng sakit at karamdaman? Itinalaga ng Diyos sa iyo yan para makita mo ang kapangyarihan at himala niya sa buhay mo. Itinatalaga po ng Diyos. Bakit dumaranas tayo ng kagipitan? Itinalaga ng Diyos sa iyo yan upang makita ng Diyos ang pagpapakumbaba mo at pagpupuri mo sa Kanya at paghingi mo sa Kanya. Kasi kung ikaw ay sagana sa lahat ng bagay, hindi mo nakikilalanin ang Diyos. Nakukuha niyo po? Hindi niyo na maaaring paglingkuran ng Diyos. Bakit wala ka nang hahanapin? Nasa sa iyo na lahat eh. O di ba? Nasa sa iyo nga ang lahat sa sanlibutan ito, subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay wala sa iyo. Yun ang pagkakaiba natin. Di mas may piliin na po natin ang ganitong uri ng buhay, ang ganitong uri ng sitwasyon. Dahil sa oras ng pagluhod mo sa Diyos, andyan kaagad ang kapangyarihan ng Diyos. Mabilis pa sa 24 oras. Tumutugong kaagad siya sa iyo. Pag sinabi mo, Lord, wala kaming pansaing ngayon. Wala kaming pansaing, Panginoon. Pero may ginagamit ang Diyos na anghel.
Diba? Pag sinabi mo, Panginoon, pagalingin mo ako sa aking nararamdaman. Ikaw ang Diyos na lumikha sa akin. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos na nangako na hindi mo ako iiwan at hindi mo ako pababayaan man. Itinalaga sa iyo ng Diyos yan para pagalingin ka. Kasi kung hindi mo pahihintulutan ng Diyos sa iyo yan, paano mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos? Paano mo mapapatunayan sa sarili mo na ang Diyos na sinasamba mo ay buhay? May mga pagkakataon na kailangan italaga ng Diyos sa iyong buhay ang mga pangyayari upang makita mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi naging pangkaraniwan na lamang sa atin yung pagkamatay ni Jesus sa krus na alam natin na tayo ay niligtas. Pero yung sarili natin na hindi natin nararanasan ang tunay na kapangyarihan ng kamatayan yun ang pinahihintulutan ng Diyos upang maramdaman mo yung kapangyarihan ng krus na nang dahil sa'yo ay namatay siya sa krus ng Kalbaryo. So, paano mo mararamdaman ang kapangyarihan niya kung hindi ka niya pagagalingin? Di ba? Paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi siya gagawa ng himala sa iyo? Paano mo masasabi na ang Diyos ay nagbabago ng buhay kung ang sarili mong buhay ay hindi nabago ng Diyos? Paano mo sasabihin sa buong sanlibutan? Paano mo sasabihin sa lahat ng mga tao na nakakakilala sa iyo na binago ka ng Diyos kung hindi mo nararanasan ang tunay na pagbabago? Nakuha niyo po? Kaya mahalaga po sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na kailangan lagi po nating maranasan sa ating mga buhay sapagkat plano ng Diyos yun na iparamdam sa'yo, tayo lang ang lumalayo sa Kanya. Nakukuha niyo po? Lagi po ang Diyos nandyan, nakaabang sa'yo. Ang Kanyang palad ay laging nakaabot sa'yo upang kapain kung ano ang nilalaman ng iyong puso at ang pag-abot mo ng palad mo sa Kanyang palad upang muli kang itayo, upang muli kang ibangon sa iyong pagkakabagsak. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang nais lamang niya, tunay na pagsuko ng ating buhay sa Kanya upang maranasan natin at makamta natin ang tunay na pagbabago, tanda na tayo ay binihisan ng panibagong buhay. Mayroon na tayong Espiritu ng Diyos na ang ating isipan ay may kakaibang karunungan at kaalaman na nagmumula sa Kanya. Lahat po tayo ay yumuko. Aming Ama, maraming salamat po sa iyo sa mga mensahe mo sa umagang ito. Patuloy mo pong sinyohan sa aming mga puso at isipan ang salita mo na aming napag-aralan sa mga oras na to upang wag po ito maagaw ng dyablo. Bagkus Ama, gamitin mo po, O Diyos, ang mga salita mong ito na aming napakinggan upang magsilbi pong lakas sa aming mga buhay at makita po ang tunay na pagbabago sa buhay ng bawat isa. Gawin mo po kaming makatotohanan ang aming paninilbihan at ang aming pagpupuri sa iyo. Sa bawat hakbang na aming gagawin, dalangin namin na ikaw lamang ang aming mapapurihan, mataas at maluwalhati ang dakila mong pangalan. Pinupuri ka po namin at ang lahat ng nakakapakinig ng mga salita mo ay hayaan mo na idali mo sa kanila ang ibayong pagpapala na walang sukat paglagyan. Pagpapalang espiritual upang magkaroon ng kalakasan sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Pagpapalang pinansyal upang matugunan ang pangangailangan nila sa kanilang physical na pamumuhay. Pinupuri ka namin, O Diyos. Maraming salamat sa patuloy mo pong pag-iingat sa puso at buhay ng bawat isang nakikinig ng iyong mensahe. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Amen.
mapagpalang hapon. Mapagpalang umaga sa ating lahat.